guys, kain tayo ng salad mga guys. Ito. Salad mga guys. Alam nyo mga guys, 16 years na ako dito mga guys. Yung asawa ko, Palestinian. Dito kami nakatira sa, kasunod ng Bethlehem. At saka, hanggang sa ngayon mga guys, wala akong identity. Palagi na lang akong nagre-renew ng visa. Ang Israel ang magbigay. Kasi may asawa man akong Palestinian mga guys. Kaya, so ngayon na wala na yung asawa ko mga guys, hindi na ako pwedeng makarenew. Kasi yan ang patakaran sa Israel mga guys. Kapag mawala na yung asawa, hindi na nila pwedeng i-renew yung visa. Kaya pauwi na lang ako mga guys. Kasi ayoko ding mag-illegal dito mga guys. Mahirap na. May Pilipina kasi noon na nakapag-asawa din dito. Yung asawa niya namatay din. Hindi na siya naka-renew. Kasi wala na yung asawa niya. Yan. Mahirap dito mga guys. Kasi walang freedom mga guys. Laging nag-aaway yung Palestinian at saka Israeli. At yung Palestinian naman walang magawa. Sunod sila ng Israel kasi ang Israel ang nag-hold sa kanila. Kaya sila ang nagbigay din kung gusto nila na bigyan ako ng identity parang ma-Palestinian na talaga. Sa kanila na mga guys. So hanggang ngayon wala pa. Nagbigay kasi sila noon mga guys yung sa 2022 yung sa pandemic, kaso lang wala ako dito mga guys, sa Pilipinas ako during pandemic. Nandoon ako sa Pilipinas mga guys 2019. Kaya yung asawa ko lang dito mag-isa. Kaya yan, nagkakasakit kasi wala nag-alaga sa kanya. Meron naman siya mga anak dito mga guys. Sa building na ito, nandoon sa ikalawang palapag at saka ikatlong palapag yung mga anak niya mga guys. May pamilya na din pero iwan ko. Kahit connection lang, connected lang yung bahay mga guys. Pero parang wala rin. Sa Pilipinas, kahit malayo yung bahay sa anak, pinuntahan talaga. Pero dito mga guys, akala ko connected yung bahay. Palaging tinitingnan, hindi rin pala. Yung bahay lang ang connected, yung building. Pero kaya yung asawa ko, siya lang mag-isa. Busy din yung mga anak niya sa trabaho at may iba-ibang pamilya. Kahit doon lang sila sa taas. Kaya ayan, hindi ako nakabalik kasi pandemic. Akala ko ilang buwan lang yun na umabot ng ilang taon. Kaya nagkaganyan. At saka pag naman, pwede na mag-travel. Matagal din ako nakakuha ng visa mga guys. Na dumaan sana ako sa Jordan kasi mga Palestinian doon dumaan sa Jordan. Hindi makadaan sa airport sa Israel. Kaya umabot ng more than 1 year na nag-apply ako mga guys at hindi ako nabigyan.
Kaya lalong lumalala yung sakit ng asawa ko. At saka yung sa last mga guys, dumaan na talaga ako sa Ben Gurion sa airport sa Israel kasi wala na akong ibang paraan kasi yung kapitbahay ng asawa ko palaging tumatawag sa akin sa Pilipinas na halika na kasi yung asawa nagkakasakit. Kaya dumaan na ako sa Ben Gurion, nag-rest na lang ako mga guys. At okay naman din pala. Binigyan ako ng visa 3 months. Kasi may asawa, makikita din sa computer nila mga guys na nakapag-asawa ako dito ng Palestinian. Kaya binigyan nila ako ng 3 months. Pagdating ko dito mga guys, may sakit na yung asawa ko. Hindi ko alam na ano talaga ang sakit niya. Marami siyang sakit mga guys, yung nagka-ulcer, ganyan. Pero yung ulcer niya mga guys, yung nandito na ako, na okay na siya mga guys. Parang uminom siya ng gamot. Pero yung ikinamatay talaga ng asawa ko yung colon. May colon cancer siya mga guys na hindi na naagapan kasi huli na. 4 stage na yung cancer niya mga guys. Kaya yan. 6 months ako dito, namatay yung asawa ko. Ngayon, nawala na yung asawa ko, uwi na ako mga guys. Kasi hindi na rin ako pwedeng mag-renew ng visa ko kasi wala na yung asawa. At yan, ayoko ding tumira dito kasi mag-isa lang ako. Yan. Noon mga guys, maraming nag-advise sa akin na bakit daw dito ako nag-asawa. Bakit daw Palestinian? Kasi alam nila na mahirap dito mga guys, yung mga Palestinian. Ianuhin ko naman kung mahirap. Sabi nila, iwanan ko daw yung asawa ko at maghanap ako ng trabaho sa Israel. Pwede naman kasi ang daming nagtrabaho sa na siguro parang tago ng tago. Ayoko mga guys kasi konsensya naman tayo na iwanan natin yung asawa natin, maghanap tayo ng trabaho kasi para maraming pera. Diyos ko. Ayoko ng ganyan kasi anuhin ko naman yung pera at meron akong iniwan. Marami nga akong pera kasi iniwan ko yung asawa ko at nagtrabaho ako doon. Siguro makahanap ako ng may malaking sahod at marami na akong pera. So, maggawa ako ng malaking bahay o mga ari-arian. Ayoko ng ganyan mga guys kasi nakikita ko na yung iba ang daming trabaho dito, trabaho doon kasi parang makakuha ng maraming pera at nagkakasakit. Yan, hindi din nagamit yung kulang pa nga yung perang naipon kasi nagkakasakit. At saka meron ding Pilipina dito mga guys noon na nakapag-asawa din dito, Palestinian. Namatay din yung asawa niya, hindi na siya naka-renew kasi wala na yung asawa niya. Pero yung asawa niya maraming ari-arian, maraming lupa. So ang plano niya ibenta niya yung lupa at marami na siyang pera. Magpagawa sana siya ng mall sa Pilipinas sa isip niya. Yun ang plano niya. Ikaso mga guys, nagkakasakit din. Nagkakasakit din siya mga guys at hindi na natupad yung mga pangarap niya, yung lupa na ibenta niya at nagamit niya yung pera pagkasakit niya mga guys kasi parang naabutan siya ng ilang taon, malaking pera yung nagastos pagkasakit niya kasi cancer din yung sakit niya mga guys. Wala din. Kaya ganyan. Yung asawa ko mga guys, konti lang yung pera, minsan wala. Humingi siya ng pera sa anak niya. Ganyan. Ay nako. Ganyan talaga ang buhay dito mga guys. Sinasabihan nga ako na maghingi ako ng porsyento sa bahay or pang
may ano ng asawa ko, ayoko na. Nagkasakit nga yung asawa ko kasi walang nag-alaga sa kanya. Tapos ngayon nawala na. Mag-ano na ako ng porsyento. Ako sa kanila na lang yan, sa anak niya. Kung gusto nila. Uwi na lang ako sa amin. Kahit ano, mahirap. Basta ano, okay lang mga guys. Kaysa magkapira ka man. Tapos ano, mahirap na. Mas lalong mahirap ang buhay. Iwan ko lang sa iba. Pero ako, okay lang kunti. Basta ano, hindi. Ano, naghintay na lang ako ng 40 days sa asawa ko mga guys. Kasi pagkatapos, ano, may libreng ticket pa uwi sa Pilipinas mga guys. Yung Philippine Embassy sa Jordan, ano, mag-provide sila ng libreng ticket. Uwi na lang ako doon. May Pilipina din dito mga guys na nakapag-asawa din ng Palestinian. Uuwi din siya. Ayun, sabay kami. May anak silang dalawa, bata pa mga guys. Pero uuwi na sila mga guys kasi doon na lang sila sa Pilipinas tumira. Dito wala daw future mga anak nila. Kasi yung asawa niya kasi wala ng trabaho dahil yung sa gulo sa Israel noon yung sa October. Hindi na pinagtrabaho. Kaya wala ng trabaho. Kaya uwi na sila sa Pilipinas. Sabay kaming papuntang Pilipinas. Mga sa susunod na buwan mga guys. Ganyan dito mga guys. Ay nako. Hirap. Hirap mga guys. Hindi naman masyadong mahirap. Kasi buhay pa. Sabi nila mga guys, yung mahirap daw yung nandoon na sa ano, 10 feet below the ground. Ay nako. Ano ba yan? Naisip ko rin mga guys, ang daming ang taong mga maraming pera pero wala din. Kahit kahit may sakit, hindi rin nakatulong yung pera. Wala din. Kaya ano, hindi pera yung pinaka-importante sa mundo. Oo nga, hindi tayo makabili ng ganito, ng ganyan kung walang pera. At hindi tayo mabuhay kung walang pera. Pero kung pera na lang mga guys, parang hindi rin ano. Marami kasi ako nakikita doon sa Israel na nagtatrabaho na halos walang pahinga mga guys. Kasi trabaho dito, trabaho doon. May day off sila mga guys. Gusto nilang magkapera pa. Hindi nila i-ano yung katawan nila, ipahinga. Kasi gusto nila na dagdag ng pera. Yung iba nga nagkasakit at wala pa namang mag-aalaga kasi lahat nagtatrabaho. Kaya yan, mahirap ang buhay kapag pera na lang palagi ang iniisip. O totoo nga, kapag wala tayong pera, parang wala masyadong tao na ano, wala masyadong kaibigan or ano ba, pero hindi
Hindi na natin yan i-ano. Ganyan talaga yung iba. Ano yung magagawa natin. Doon na lang tayo sa taong may pera ka man, pinahalagahan ka rin. Meron namang taong ganyan. Doon na lang tayo. Huwag na lang sa taong kapag may pera ka lang, gustong gusto sa'yo. Ibang tao na yan. Kaya, ito, yung vlogs ko. Vlog ko mga guys, matagal na to. Yung, 2019. Pero, konti lang ang mga viewers ko. Kasi, siguro, kasi yung video ko rin hindi maayos. Okay lang yan. Mai-stress tayo. Saka, gagawa ng vlogs na gusto nating magka-million views. Mahirap na. Kung ano lang ang dumating, kung ano lang ang meron, kontento na. Maraming ang na yumaman sa vlogs. Kasi yung vlogs nila nag-viral or maraming views. Huwag na natin yung kompetensyahin yung mga nag-viral mga guys kasi mahirap na. Konti lang ang views, okay na yan kaysa wala. Minsan wala talaga. Anong magagawa natin na wala talagang tumingin. Kaya yung iba kahit ano-ano na lang ang binibideo parang magka-views. Hindi na nga ako nagluluto. Kasi ako lang mag-isa. Masayang lang yung ulam at mga ingredients or bibilihin ko kasi mahal pa naman. At walang kumakain. Kaya mga ganito na lang mga guys yung pinipili ko. Kasi walang kumakain kapag magluto ako ng alam nyo mga guys,
noon 2008 pumunta ako dito. Dumaan ako sa Ben Gurion sa Israel at na-deport ako mga guys. Takot na takot ako noon kasi baka sa isip ko baka mamamatay na ako doon kasi inilagay ako nila sa ano mga guys, sa prison, pang prison yun kasi walang window. Kaya takot na takot ako. Kasi hindi ko talaga alam noon itong Palestine. Yung alam ko lang yung Israel. Hindi pwedeng kapag pumunta ka ng isang lugar o sa bansa, mag-research ka talaga mga guys kung ano yan, kung paano ka dumating. Kasi kung hindi mo alam kapag tatanungin ka at hindi ka makasagot yan, may deport ka talaga. Kasi akala ko noon yung ano, yung Israel, nandyan din ang ano. Basta ganyan mga guys, hindi ko alam kaya na-deport talaga ako. Buti na nakabalik pa ako kasi may asawa ako. Binigyan nila ako ng yung pangalawang beses nakabalik na ako. Binigyan na nila ako ng visa. Yung sa umpisa lang kasi hindi ko talaga alam itong bansa na to, Palestine. At saka mga guys, yung dinala nila ako sa sa Israel. Galing sa airport. Gabi yun. Ano, sa kwarto mga guys, may natulog. May natulog na hindi ko alam kung sino o ano yun. Kasi nag-ano siya ng kumot na green, yung parang sa sundalo, yan. Yung ano niya sa buong katawan. Hindi ko alam kung ano ba talaga yun. Inahalo ako doon sa pulis. Kaya sabi ko sa pulis, baka sa isip ko mga guys, baka na ganyan na yun mga guys kasi baka matagal na yun sa doon at wala nakaalam. Kaya takot na takot talaga ako kasi kami na lang dalawa, umalis na yung pulis, inalagay na ako niya doon sa kwarto. Hindi talaga ako napakali mga guys, baka kung anong gagawin sa akin kapag gumising yan. Na-nervous talaga ako mga guys, parang sa isip ko parang mamamatay na ako, hindi na ako maabutan ng umaga. Kasi gusto kong uminom ng mainit kasi parang ninervyos talaga ako. Wala akong mahingian at saka parang hating gabi yun. Buti na lang mga guys, pagka ilang oras, kinuha niya yung kumot at saka gumising na siya mga guys. Magandang babae mga guys. Bata pa. Na ako. Medyo na-relax na nakita ko yung nandoon sa isang bed na magandang babae. Russian pala siya mga guys, na din, inalagay din doon kasi siguro nagkakaproblema din sa visa niya or ano ba. Pero hindi kami magkaintindihan mga guys kasi Russian at saka hindi marunong mag-English. Parang ganun-ganun lang mga guys. Ano daw yung
hindi talaga kami magkaintindihan. At meron man akong nadala na pagkain, yung parang nuts, yung parang pakwan, marami, binigyan ko siya. Kumain naman siya mga guys, yan. Siguro matagal na siya doon at wala nakaalam na inilagay siya doon, nahihirap. Ako mga guys, buti na lang overnight lang ako doon sa sa preso. Kasi binigyan binigyan agad ako ng ticket kinabukasan, parang makauwi ako sa Pilipinas kasi na-deport nga, di uwi talaga sa Pilipinas. Binigyan agad ako ng asawa ko ng ticket. So, pinupull out ako sa police at dinala sa sa plane, pabalik ng Pilipinas mga guys. Yung babae, iwan ko lang kung kailan yun doon maghintay. Yan mga guys, kaya takot akong tumaan uli sa airport ng Israel. Pero yung last, kasi wala na akong choice, nag-rest na ako mga guys, dumaan na talaga ako doon. Kasi hindi ako binigyan ng visa para dumaan sa Jordan. At saka yung asawa ko nagkakasakit na. Pero okay na din kasi pagbalik ko na dumaan ako sa Ben Gurion, yung sa last, walang problema mga guys. Binigyan agad ako ng 3 months visa nila. Kung alam ko lang, hindi na ako nagtagal ng pag-apply, kumuha ng visa sa Jordan. Doon na lang ako dumiretso sa Ben Gurion. Takot kasi ako kasi dahil sa nangyari noon, yung na-deport ako, na inilagay ako doon sa priso. Kaya matagal ako nakadesisyon. Yan mga guys. Hirap. Ay nako. Ganyan talaga ang buhay minsan.